ang simula ng paglalakbay ni Arthur bilang pinakamalakas na bata sa buong mundo. Matapos pasabugin ni Arthur ang kanilang bahay dahil sa kanyang awakening, lumipas ang 1 taon, tinuruan siya ng kanyang ina na magbasa at magsulat, habang tinuturuan naman siya ng kanyang ama ng mana manipulation gamit ang augmenting methods. Nung una, since ang kanyang katawan ay napakaliit para makipag-sparring, gumawa na lang muna sila ng basic body workouts. Matagal pa bago pumayag ang kanyang ama na hayaan siyang mag-practice gamit ang wooden swords na ibinigay sa kanya para sa kanyang ikatlong kaarawan, kung saan habang siya ay nag-aaral biglang dumating si Ray para i-surprise si Arthur sa nilikha niyang espada upang simulan na nila ang matinding pagsasanay. Sinabi ni Ray na dapat tandaan ni Arthur ang kanyang mga itinuturo. Dapat magtugma ang flow ng kanyang mana habang humihinga, na ihahalin tulad lang sa heart and lungs ang kanilang mana core na parang isa rin sa kanilang mga organs sa katawan. Kaya napareact na lamang si Arthur dahil kahit 4 years old na bata, hindi maiintindihan ng ganito kaklase na abstract instruction. Handa na si Arthur para simulan ang una niyang training at dito'y kaagad niyang inatake ang kanyang ama gamit ang wooden swords na pinipigilan naman ni Ray gamit ang sanga ng kahoy. Napangiti na lamang si Ray na parang naglalaro at bilang teacher ng kanyang anak, pinilit niyang hamunin si Arthur para kontrolin ang mana core nito sa katawan. Kaya napaisip si Arthur na parang hindi siya pagpapahingahin hanggang hindi niya yun magagawa at konting oras na lang ang matitira sa kanya sa pag-aaral bago maghapunan. Ipinikit ni Arthur ang kanyang mga mata at itinuon niya ang kanyang isipan sa pagkontrol ng mana, kung saan tagumpay niyang nailagay ang kanyang lakas sa kanyang espada, kaya ang kalmadong si Ray ay bigla na lamang nagulat nang nagawang putulin ni Arthur ang hawak niyang sanga. Napaupo na lamang si Arthur na nag-request sa kanyang ama kung pwede na ba siyang magsimulang mag-aral, na pinayagan naman kaagad ni Ray. Habang nagme-meditate sa ibabaw ng kanyang kama, sinabi ni Arthur na sa mundong ito, ang tunay na sukatan ng lakas ay nakabase sa kulay ng mana core. Nagsisimula ang mana core sa kulay itim. Ito ay dahil sa dugo at dumi ng katawan na humahalo sa mga mana particles habang ito ay nabubuo. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting nalilinis ang mana core na parang pinifilter, nawawala ang mga dumi at mas nagiging dalisay. Una, ito ay kulay itim at nagiging red, orange, yellow, silver, hanggang sa magiging puti. Bawat stage ay nahahati sa 3 magkaibang shades, dark, solid, and light. At kapag mas maliwanag at dalisay ang mana core, ito ay mas makapangyarihan. Biglang sumigaw ang kanyang ina at tinawag ang kanyang pangalan dahil kakain na ng hapunan. Kaya wika ni Arthur, sumpa talaga ang babaeng to. Habang kumakain, nginunguya ang masarap na hapunan, makikitang parang may iniisip si Ray at si Arthur naman ay nagrereklamo dahil lagi na lamang napuputol ang kanyang konsentrasyon kapag nag-aaral siyang kontrole ng mana core. Ngunit itong si Ray napahawak na lamang sa kanyang ulo at sinabi sa kanyang asawa na sa tingin niya mukhang oras na para kukuha sila ng proper mentor para kay Arthur. Subalit, biglang nag-ala fairy godmother ng mga carrot soldier itong si Alice dahil si Arthur ay para kay Reynolds lamang. At besides, ang asawa din niya mismo ang nagsabi na tuturuan nito ang kanilang anak. Hindi naman nagpatalo itong si Reynolds dahil nag-ala Night Soldier na dinedepensahan ang talak ng kanyang asawa at ipinaliwanag na hindi naman niya inexpect na magiging prodigy ang kanilang anak sa mana manipulation sa edad lang na 4 years old. At hindi pwedeng pipigilan niya ito dahil mayroon namang malaking potensyal ang kanilang anak, kung saan nagkaroon ng malaking pagsabog ang banggaan ng kanilang atake, ngunit in real life, banggaan pala ng pagtatalak, kaya napa-deep breath na lamang si Arthur habang ang dalawa ay hindi pa rin tapos sa pagbabangayan. Napatitig ang mag-asawa sa kanilang anak at napasabi itong si Ray na dapat mayroon ding maikomento si Arthur at tinanong niya ito kung gusto ba nitong pumunta sa malaking city at magkaroon ng maayos na guro. Kaya napalangya na lamang si Arthur dahil bakit naman siya magdi-decide sa kanyang sarili, isa lang naman siyang 4 years old na bata. Ginamit ni Arthur ang inosenteng mga mata upang sabihin gusto niyang sumama ang kanyang mama at papa para ma-meet nila ang teacher together. Napangiti ang dalawa, kaya naisip ni Arthur kung may mali ba siyang nasabi. Ngunit bigla na lamang napatawa ang mag-asawa dahil hindi nila naisip na pwede naman pala silang sumama. Sinabi ni Alice na siguro mas magiging panatag siya kung nandoon siya habang binibigyan ng pagsubok si Arthur at makikilala din niya ang magiging guro nito. Kaya napasabi si Ray na mukhang silang tatlo ang sabay na pupunta sa Sire City at nagulat na lamang si Arthur nang narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang na naghahanda na kaagad ang mga ito para sa 3 linggong paglalakbay.
Hinanap ni Arthur ang page sa huli niyang nabasa, ngunit sinabi ng kanyang ina na kailangan ng matulog ni Mr. Arthur dahil pupunta na sila bukas ng umaga. Kaya nagpa-asif na hindi alam ni Arthur at sinabing bukas kaagad. Ang bilis naman, natugon naman ng kanyang ina na alam niya at hindi rin niya gustong magmadali, ngunit siya at si Ray at ang kanilang mga kaibigan from Twin Horns ay sabay na pupunta sa Cyrus City. Kaya lalabas na parang sasabay na lamang sila dahil ito ang mga kaibigan ng kanyang ama. Bago umalis, nag-goodbye kiss muna si Alice at sinabihan niya si Arthur na huwag nang pumuslit na magbasa ng libro dahil pwede naman itong gawin bukas ng umaga or habang naglalakbay sila, na sinangayunan naman ni Arthur. Alam ni Arthur na matagal nang nasa lugar nila ang Twin Horns at minsan pa nga tumutulong sila na ayusin ang kanilang bahay kapag may oras ang mga ito. Base sa mga naririnig niya, binubuo ang isang party ng 2 conjurer at 3 augmenter dahil malaki ang may tutulong nito kapag makakasalubong sila ng mga kalaban sa daan. Sinabi ni Arthur, ano man ang pagsubok na dumating, alam niyang may tutulong sa kanila. Ngunit sa ngayon, iiwan niya muna ang bayan na ito na sobrang tahimik at panahon na rin siguro para matuklasan niya kung ano nga ba talaga ang mundo sa labas at kung ano ang naghihintay para sa kanya. Kinabukasan, maagang naglalakad sina Arthur kasama ang kanyang mga magulang upang puntahan ng Twin Horns. Kaya napayakap si Ray sa kanyang mga kaibigan upang magpasalamat na isinama sila sa paglalakbay papuntang Cyrus City. Kaagad ipinakilala ni Ray ang kanyang anak na si Arthur na ikinagulat naman ng bata dahil gusto ni Ray na magpakilala ito sa kanyang mga kaibigan. Nagpakita ng good manners si Arthur habang ipinakilala ang kanyang sarili at nagpasalamat sa pagsama papuntang Cyrus City na para bang ang pamamaraan ng kanyang pagpapakilala ay sa kapanahunan niya nung siya ay isa pang hari. Kaya napahawak na lamang sa ulo ni Arthur si Adam Crunch dahil di siya makapaniwala na anak ito ni Ray sa ipinapakitang pag-uugali. Subalit, nagulat na lamang si Arthur nang bigla siyang hinila ng isang babae upang iparamdam sa kanya ang 2 naglalakihang oracle orb na pilit niya ngayong hinahawakan dahil hindi na siya makahinga sa sobrang laki ng hinaharap. At ang babaeng ito ay si Angela Rose na isang conjurer na ang specialty ay wind magic. Kinuha na naman si Arthur sa ibang kasamahan ng kanyang ama dahil nakita nitong parang sinasaktan ni Angela ang bata. Ngunit nagulat na lamang si Arthur sa kanyang nakita dahil isang higanting tao pala ang humahawak sa kanya na si Dwarden Walker, isang conjurer na may specialty na earth magic. Ngunit na-realize ni Arthur na parang isang maamong Leon Berger na aso pala ang higanting ito. Napansin ni Arthur ang isang babae na tahimik lang na nakatambay sa ibabaw ng bakod na si Jasmine Flamesworth na isang augmenter na mayroong specialty na dual dagger. Tahimik lang itong umalis na pumunta sa kanilang magiging karo para sa paglalakbay at may biglang lumapit kay Arthur na sinasabi nitong huwag lang daw nitong pansinin ng babaeng yan dahil masasanay ka rin katagalan. At kaagad siyang nagpakilala na siya si Helen Sharp, isang augmenter na may specialty of magic archery. Pagkatapos, napangiti si Ray dahil tapos na, nagkakakilala na ang lahat. Ngayon oras na upang maghanda para makausad sa kanilang paglalakbay, kung saan kaagad silang nagtulong-tulong na mailagay ang lahat ng kanilang kagamitan sa loob ng karo. 2 karo ang kanilang ginamit at ang mga lalaki ang nagsilbing driver sa kanilang paglalakbay habang si Arthur ay makikita sa mukha ang kasiyahan dahil dito na magsisimula ang kanyang tunay na journey upang maging pinakamalakas. At patungkol nga pala sa anime ng T-Bait, grabe yung bashing mga lods. Hindi mo rin naman talaga masisisi ang fan ng T-Bait dahil ngayon ko lang na-realize sobrang ganda pala talaga ng T-Bait mga lods. Binasa ko siya at masasabi ko talagang parang tama nga sila. Mas maganda ang T-Bait manhwa compare sa solo leveling manhwa. Dahil yung T-Bait hindi lang hype, puno talaga ng emosyon at ang ganda rin talaga ng character development ni Arthur Lewain. Medyo slow start lang yung T-Bait mga lods pero ito ang dahilan kung bakit sobrang sikat ng T-Bait sa manhwa. Kaya di rin natin sila masisisi kung gusto nilang ipakancel yung T-Bait anime dahil T-Bait deserve good animation like solo leveling. Kaya focus lang muna tayo sa manhwa mga lods dahil dito mas maganda at detalyado. At dito lang nagtatapos mga lods. Bukas ulit mga lods. Salamat!